Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon at si Amara ay abala sa pagtitiklop ng mga tela sa maliit na tindahan na kanyang pinapasukan. Hindi kalakihan ang pwesto, ngunit ito ang bumubuhay sa kanyang pang-araw-araw na gastusin at nakatutulong din sa kanyang mga kapatid na nag-aaral pa. Tahimik lang si Amara, kilala sa baryo nila bilang masipag at may mabuting loob. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi maikakaila na kapos sila sa pera. At bihira siyang makabili ng bagong damit para sa sarili. Amara, kumain ka muna bago ka umalis, tawag ng kanyang tiyuhin na si Mang Lamberto na palaging nag-aalala sa kanya. Oo tiyo, mamaya na po. Kailangan ko lang dumaan sa mall pagkatapos ng trabaho. Baka may makita akong murang bestida na magagamit ko sa pista, sagot ni Amara habang bitbit ang maliit na bag na luma na rin ngunit maingat pa niyang inaalagaan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Lamberto. Basta huwag mong alalahanin ang itsura mo. Ang mahalaga ay malinis ka at marangal. Hindi kailanman nasusukat sa damit ang pagtatao ng isang tao. Mumiti si Amara at tumango. Sa simpleng pangaral na iyon, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Ngunit hindi niya alam na sa mismong araw na iyon, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng trabaho sa tindahan, nagtungo si Amara sa mall. Nakasuot siya ng lumang bestida na kupas na sa tagal, ngunit maayos at malinis pa rin. Ito ang pinakamaganda niyang damit, kaya't ito ang kanyang napiling isuot. Habang naglalakad sa loob ng malamig na pasilyo ng mall, ramdam niya ang kakaibang tingin ng ibang tao. Tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya ito pinansin at patuloy na naghanap ng murang tindahan ng damit. Habang nag-ikot, hindi niya namalayang may isang babaeng nakatingin sa kanya ng may mapanuring mga mata. Siya si Doña Carmina, kilalang sosyalera at isa sa pinakamayamang negosyante sa lungsod. Nakasuot ito ng mamahaling alahas, nakashade na salamin at may kasamang anak na si Gilbert. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng kumpiyansa at sanay ito na lahat ng tao ay umaayon sa kanyang gusto. Gilbert, tingnan mo nga yung babae, bulong ni Doña Carmina sa anak. Parang baboy sa suot niya. Hindi ko maintindihan kung bakit may naglalakas loob pang pumasok dito na ganyan ang itsura. Napalingon si Amara. Malinaw niyang narinig ang mga salita. Napako siya sa kinatatayuan at namula ang kanyang pisngi. Pilit niyang inisip na baka hindi siya ang tinutukoy. Ngunit nang tumama ang malamig na tingin ni Doña Carmina sa kanya, naglaho ang lahat ng pagdududa. Pasensya na po, mahinang sabi ni Amara, sabay bahagyang pagyuko. Ngunit imbes na manahimik, lalo pang nilakasan ni Doña Carmina ang kanyang tinig. Pasensya, iho, sabi nito sa anak. Tignan mo siya. Para siyang baboy na pinilit lang isiksik sa lumang pestida, wala man lang delikadesa sa itsura. Narinig iyon ng mga taong nasa paligid. May ilan na nagtawanan, may ilan namang nagbulungan. Hindi alam ni Amara kung saan siya titingin. Gusto niyang lumubog sa hiya. Nanay, bulong ni Gilbert, baka sobra naman kayo. Unit numisi lamang si Doña Carmina. Totoo lang ang sinasabi ko. Kung ayaw niyang mapahiya, sana hindi na siya pumarito sa lugar na hindi niya kinasasakyan. Hindi na napigilan ni Amara ang kanyang luha. Agad niyang pinahid ito gamit ang kamay at dali-daling tumalikod. Mabilis siyang lumabas ng mall, pilit itinatago ang sakit ng kanyang damdamin. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay nabawasan ang kanyang pagkatao. Tinapakan at nilusaw ng mapanlaik na salita ng matanda. Pag-uwi niya sa kanilang baryo, sinalubong siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Nika. Amara, ba't parang namamaga ang mata mo? May nagpaiyak ba sa'yo? Tanong nito habang hinawakan ang braso niya. Umiling si Amara, ngunit hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Hinamak ako, Nika. Tinawag akong parang baboy ng isang matanda sa mall. Ang sakit. Ang dami pang tao.
Wala man lang akong nagawa kundi ang umalis. Niyakap siya ni Mika ng mahigpit. Hindi mo dapat dinidibdib yon. Hindi sukatan ng ganda ang suot mo. Hindi nila alam kung anong klase kang tao. Alam ng lahat dito kung gaano ka kabuti. Ngunit kahit na sinabi iyon ng kaibigan, hindi maalis sa dibdib ni Amara ang hapdi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyan naririnig ang tinig ni Doña Carmina. Malamig, matalim at nakalulupig. Kinagabihan, habang nagkakape sila ni Mang Lamberto sa harap ng kanilang bahay, nagsalita ang matanda. Amara, minsan ang mundo ay puno ng mga taong hahamakin ka dahil hindi nila nakikita ang tunay mong halaga. Pero tandaan mo, ang bawat pang-iinsulto ay maaari mong gawing lakas. Pero tiyo, sobra pong nakakasakit. Parang wala akong karapatan na magpunta sa ganoong lugar. Hindi ko alam kung paano ko pa haharapin ang mga tao. Hinaplos ni Mang Lamberto ang kanyang balikat. Anak, ang hiya ay dumadaan lang. Pero ang tapang at dignidad, iyon ang mananatili. May araw din na mapapatunayan mong mali sila. Hindi mo kailangan maging mayaman para ipakita ang halaga mo. Napayuko si Amara, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang maliit na apoy. Isang apoy na daragdagan pa ng kanyang mga karanasan at sa tamang panahon, magiging liwanag na magpapakita sa lahat ng kanyang tunay na halaga. Hindi pa man lubusang nakakalayo si Amara mula sa seksyon ng mga damit, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmina. Hindi ito basta pabulong lang, kundi malakas at mayabang. Tila ba sinadya nitong marinig ng lahat ng naroroon. Kung makapagsuot ng ganyang destida, parang baboy na pinilit lang ipasok sa sako. Malutong na tawa ang sumunod sa sinabi niya. Napahinto si Amara. Nanginginig ang mga kamay. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang panig ng tindahan. May ilan pang nagtakip ng bibig, ngunit hindi para siya ipagtanggol, kundi upang pigilin ang sariling pagtawa. Ang kapal din ng muka, Gilbert. Dagdag pa ng matanda habang itinuro siya. Nagpunta pa dito para bumili ng damit, sa itsura pa lang niya, wala nang maayos na bagay sa kanya. Naririnig lahat iyon ni Amara. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa anyang puso. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Pinilit niyang tumalikod at maglakad palayo. Ngunit bago pa man siya makalayo ng 3 hakbang, muli siyang binangga ng malutong na tinig ni Doña Carmina. Aba, ayaw pa atang pakinggan ang totoo. Hoy, babae! Oo, ikaw! Huwag kang magalit kung tinatawag kitang baboy kasi ang ayos mo talaga parang pinagsama ang pamamalimos at palengke. Napatigil si Amara at halos mabinis sa tawanan ng iba. Ang kanyang mga mata ay namuo ng luha, ngunit hindi siya makasagot. Lahat ng salita na nais niyang bigkasin ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Nanay, mahinang wika ni Gilbert, ngunit halatang nagpipigil ng tawa. Baka sobra na. Maririnig lahat iyon ni Amara. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Pinilit niyang tumalikod at maglakad palayo. Ngunit bago pa man siya makalayo ng 3 hakbang, muli siyang binangga ng malutong na tinig ni Doña Carmina. Aba, ayaw pa atang pakinggan ang totoo. Hoy, babae! Oo, ikaw! Huwag kang magalit kung tinatawag kitang baboy kasi ang ayos mo talaga. Parang pinagsama ang pamamalimos at palengke. Napatigil si Amara at halos mabini sa tawanan ng iba. Ang kanyang mga mata ay namuo ng luha, ngunit hindi siya makasagot. Lahat mang salita na nais niyang bigkasin ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Nanay, mahinang wika ni Gilbert, ngunit halatang nagpipigil ng tawa. Baka sobra na. Gumisi si Doña Carmina at ngumuso. Sobra?
Hindi ko lang matanggap na may mga taong ganyan ang tapang. Pupunta sa mall, walang kahihiyan, suot-suot ang parang basahan. Hindi ba't kahiya-hiya sa mga mata ng mga tisente? Lalong humagalpak ang ilan sa nafarinig at si Amara ay tila nawala ng lakas sa kanyang tuhod. Nagpalingali nga siya, umaasang may tatayo at ipagtatanggol siya, ngunit wala ni isa. Ang bawat mukha na nakatingin sa kanya ay may halong awa at panunuya. Sa sobrang hiya, piniri na lamang niyang hawakan ang laylayan ng kanyang bestida at mabilis na lumakad palayo. Hindi na niya inintindi kung saan siya patutungo, basta't makalabas lamang siya sa lugar na iyon. Ngunit kahit sa kanyang pagtalikon, dinig pa rin niya ang mga salitang bumabaon sa kanyang pandinig. Ang taong walang pinag-aralan, halata agad sa suot. Sigaw muli ni Doña Carmina at muling sumabog ang tawanan. Nanginginig na ang katawan ni Amara nang maramdaman niya ang malamig na hangin mula sa pintuan ng mall. Mabilis siyang lumabas, halos natatapilok na sa pagmamadali. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na mapigilan. Pagdating sa labas, doon na tuluyang bumigay ang kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila ba iyon ay mabibigat na batong pinapasan. Bakit kailangan nila akong tratuhin ng ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Bulong niya sa sarili habang patuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Sa kalsadang nilalakaran pa uwi, hindi niya matigilang balikan ang lahat ng nangyari. Ang mga tawa ng tao ay parang alon na paulit-ulit na sumasalpok sa kanyang tenga. Ang mga salita ni Doña Carmina ay parang palad na paulit-ulit na humahampas sa kanyang mukha. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng isang batang kapitbahay. "Ate Amara, ba't namumugto ang mata mo? Umiyak ka ba?" Inosenteng tanong nito. Mumiti siya, pilit na pinahid ang luha. Ngunit hindi na itago ang pamumula ng kanyang mga mata. "Wala, may pumasok lang na alikabo," talusot niya. Ngunit alam niyang halata sa lahat ang kanyang kalungkutan. Pagkarating sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng tiyuhin niyang si Mang Lamberto. "Amara, bakit ganyan ang ayos mo? Namumugto ang mata mo. Ano na naman ang nangyari?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumakap siya sa matanda at humagulhol. "Tiyo, tinawag akong parang baboy. Sa harap ng lahat, pinagtawanan nila ako. Ang sakit, Pio. Ang sakit sobra." Inagod ni Mang Lamberto ang likod niya. "Anak, huwag mong hayaang wasakin ng mga salita nila ang pagkatao mo. Alam ko, mahirap. Pero hindi ka dapat bumigay. May araw din ipapakita mong mali sila." Sa isang tabi, nakikinig si Nika, nakakarating lang. "Amara, hindi mo dapat dinadala yan mag-isa. Nandito kami. Hindi sukatan ng halaga ang damit mo. Huwag mong hayahang mawala ang tiwala mo sa sarili." Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat men sinasabi ng mga mahal niya sa buhay ay hindi sapat para pahupain ang sakit. Ang sugat na idinulot ng mga salita ni Doña Carmina ay sariwa pa, malalim, at ramdam ni Amara na matagal bago ito maghilom. Sa kanyang silid ng gabing iyon, nakahiga siya ngunit hindi makatulog. Sa dilim, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga eksenang hindi niya malilimutan. Ang pagturo ni Doña Carmina, ang tawa ni Gilbert, at ang bulungan ng mga tao. Ngunit sa ilalim ng mga luha, may unti-unting umuusbong na pakiramdam, isang halo ng kirot at paghahanap ng hustisya. Isang mumunting apoy ang nagliliyab sa kanyang dibdib na sa mga darating na araw ay magiging mas matindi. At sa kabila ng lahat ng pag-iyak, isang pahayag ang binitiwan niya sa sarili habang nakatingin sa kawalan. "Hindi dito matatapos. Hindi ako mananatiling ganito habang buhay." Pagdating ni Amara sa kanilang baryo, dala-dala pa rin niya ang bigat ng nangyari. Mabigat ang kanyang mga hakbang at bawat patak ng luha ay parang tinik na sumasakit sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng madilim na daan pauwi, biglang may bumungad na tinig. "Amara! Hoy!
Bakit ganyan ang mukha mo? Namumugto ang mata mo. Si Nika iyon, ang kanyang matalik na kaibigan simula pagkabata. Hawak-hawak nito ang basket na puno ng gulay galing sa palengke. Agad nitong ibinaba iyon at lumapit kay Amara, sabay hawak sa kanyang balikat. Wala ito. Pilit na sagot ni Amara habang pinupunasan ang kanyang luha. Wala, Amara, kilala kita. Hindi ka iiyak ng ganyan kung simpleng bagay lang. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Mapilit na tanong ni Nika. Napasinghap si Amara. Hindi na naayanan ang bigat ng damdamin. Hinamak ako, Nika. Sa loob ng mall, tinawag akong parang baboy ng isang matandang sosyalera. Sa harap ng maraming tao. Tapos nagtawanan pa sila. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Ang sakit. Nanlaki ang mga mata ni Nika at kumuyom ang kamao. Ano? May ganon? At pinabayaan ka lang nila? Walang pumigil? Walang kumampi? Wala. Lahat natawa. Kahit yung anak niya, nakangisi lang, sagot ni Amara. Halos maputol ang tinig sa sobrang hapdi. Mariing umiling si Nika. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng manahimik tayo. Hindi dapat palampasin ang panghihiya na ginawa nila sa'yo. Amara, kailangan mong ipakita sa kanila na mali sila. Pero paano, Nika? Wala naman akong pera. Wala akong magarang damit. Wala akong impluwensya. Paano ko maipapakita na mali sila? Halos bulong na tanong ni Amara. Hinawakan siya ni Nika sa dalawang kamay at tumitig ng diretsyo sa kanya. Hindi sukatan ng tao ang kayamanan o damit. Ang tunay na laban nandito sa puso. Kung hahayaan mong lamunin ka ng kahihiyan, talo ka na agad. Pero kung gagawin mong lakas, ang sakit na yan, doon ka magsisimulang manalo. Kinagabihan, sa kanilang bahay, nakaupo si Amara sa gilid ng papag habang si Mang Lamberto, ang kanyang tiyuhin, ay nag-aayos ng lumang makinang panahi. Isa itong makinang ilang dekada nang ginagamit, ngunit hanggang ngayon ay gumagana pa rin. Tahimik lang ang matanda, ngunit batid niyang may bumabagabag sa pamangkin. Amara, bungad ni Mang Lamberto, hindi inaalis ang tingin sa makina. Balita ko'y nakita ka ni Nika kanina, umiiyak. Napayuko si Amara. Tiyo, hinawak po ako. Tinawag akong parang baboy. Tapos pinagtawanan pa ako ng maraming tao. Tumigil si Mang Lamberto sa ginagawa at lumapit kay Amara. Umupo ito sa kanyang tabi at marahang tinapik ang balikat niya. Alam mo anak, minsan ang mga taong ganyan ay walang ibang nakikita kundi ang panlabas na anyo. Hindi nila kayang tingnan ang puso at talino ng isang tao. Pero wag mong hayaang matalo ka ng salita nila. Pero tiyo, napakasakit po, para bang nilamon ako ng hiya. Gusto ko na lang magtago. Umiling si Mang Lamberto, wag mong ikahiya ang sarili mo. Tandaan mo, ang pangiinsulto minsan ay nagiging apoy. Apoy na pwedeng tumupok sa'yo kung hahayaan mong kainin ka nito. Pero pwedeng itong maging apoy na magbibigay liwanag sa daan mo. Nasa sayo kung paano mo ito gagamitin. Napatingin si Amara sa kanyang tiyuhin. Apoy? Tumango si Mang Lamberto. Oo, kung susukuan mo, matutupok ka. Pero kung gagamitin mo ito, mas lalo kang magniningning. Tingnan mo ang makinang ito. Itinuro niya ang luma at gas-gas na makina. Akala ng iba, wala nang silbi. Pero hanggang ngayon, kayang gumawa ng maganda at matibay na kasuotan. Parang ikaw. Hindi mo kailangan ng bago para magpakitang gilas. Ang kailangan mo lang, puso at tiyaga. Napatigil si Amara. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang kahihiyan, parang may munting liwanag na kumislap sa kanyang isipan. Isang ideya ang unti-unting nabubuo. Kinabukasan, muling dinalaw siya ni Nika. Amara, iniisip ko yung sinabi ko kagabi. Hindi ka dapat manahimik. May paraan para maipakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta. Tahimik si Amara, nakatitig sa makinang panahi na nasa harap niya. Mika, naisip ko,
Kung pagtatawanan nila ako dahil sa damit ko, bakit hindi ko ipakita na kaya kong gumawa ng mas maganda? Napakunot ang noo ni Nika, ngunit agad ding nagliwanag ang mga mata. Amara, gusto mong gumawa ng sarili mong pasuotan? Tumango si Amara. Oo, naaalala ko pa ang mga itinuro sa akin ni inay noon. Marunong akong manahi kahit papaano. At si Tio, andito. Pwede niya akong turuan at tulungan. Kung magagawa ko yun, hindi lang ako magpapakita sa kanila na mali sila. Magpapakita ako sa lahat na hindi ako basta hinahamak. Napaniti si Nika, sabay palakpak. Iyan ang sinasabi ko. Amara, ito na ang pagkakataon mo. Hindi mo kailangan ng pera para patunayan ang narinig ni Mang Lamberto ang kanilang usapan at sumabat. Kung iyan ang desisyon mo, Amara, narito ako para tulungan ka. May mga lumang tela pa tayo rito. Hindi mamahalin, pero kung maayos mong tatahiin at gagawa ng disenyo, tiyak na magiging kakaiba. Ngumiti si Amara, bagaman nangingilid pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na ito luha ng kahihiyan, kundi luha ng unti-unting pag-asa. Tio Nika, salamat. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas kung wala kayo. Pero tama kayo. Hindi ko hahayaang manatili akong luhahan. Gagawin kong lakas ang sakit na ito. At doon nagsimula ang pagbabago sa kanyang isipan. Mula sa sugat na iniwan ng pangiinsulto, unti-unting namumuo ang isang pangarap. Isang pangarap na sa mga susunod na araw ay magpapatunay na minsan ang kahihiyan ay nagiging daan para matuklasan mo ang tunay mong halaga. Sa tahimik na gabi, habang nakaupo si Amara sa harap ng lumang baul na iniwan ng kanyang ina, marahang hinaplos niya ang takip nito. Halos hindi na siya makapaniwala na muling bubuksan niya ito matapos ang ilang taon. Ang baul na iyon ay puno ng alaala, alaala ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip at sumalubong sa kanya ang pamoy ng lumang tela at kahoy na pinaghalong may alindog ng nakaraan. Napapikit siya saglit. Bumalik sa kanyang isipan ang mga gabi noong bata pa siya kung saan kasama niya ang kanyang ina sa pagtatahi. Amara, tandaan mo, sabi ng kanyang ina noon habang hawak ang sinulid. Ang bawat tahi ay dapat may puso. Hindi mahalaga kung mamahalin o mura ang tela. Ang mahalaga, maipapakita nito kung sino ka. Bumagsak ang luha sa pinski ni Amara habang inaalala iyon. Inay, sana nandito ka pa. Pero kahit wala ka na, ipapakita ko sa kanila na hindi ako basta-basta. Kinuha niya ang mga lumang tela na nakatupi sa ilalim ng baul. May ilan na kupas na, may ilan na bang halos bagong hindi nagamit ng kanyang ina. Kahit hindi magarbo, nakita ni Amara ang ganda at posibilidad sa bawat piraso. Kinabivasan, dinala niya ang mga tela kay Mang Lamberto na nooy abala sa pag-aayos ng makinang panahi. Tio, sabi ni Amara habang inilalapag ang mga tela sa mesa, ito po ang mga naiwan ni inay. Gusto kong subukan. Gusto kong gumawa ng isang damit. Isang damit na hindi nila inaasahan. Napaniti si Mang Lamberto. Halatang nagbabalik din sa alaala ng nakaraan. Aba, ito ang mga tela ng iyong ina? Naalala ko pa kung paano siya gumagawa ng mga disenyo mula sa simpleng bagay. Kung siya ang gagabay sa iyo ngayon, tiyak niyang ipapagawa sa iyo ang pinakamadanda. Sumabat si Nika na naroon din. Amara, tutulungan kita sa lahat ng kaya ko. Kahit tagahiwalag ako ng tela o taga-abot ng karayom. Basta makagawa tayo ng espesyal. Tumango si Amara at magsimula silang tatlo. Una, pinlano ni Amara ang disenyo sa pamamagitan ng pagguhit sa isang lumang papel. Hindi iyon kumpletong pino, ngunit malinaw ang kanyang imahinasyon. Isang kasuutang may halong tradisyonal at makabagong estilo. Parang pagyakap sa nakaraan at sabayang pagharap sa hinaharap. Amara, masyado kang mahigpit sa tahi. Huwag mong madaliin. Payo ni Mang Lamberto
habang tinitingnan ang ginagawa ng pamangkin. Napabuntong hininga si Amara. Pasensya na po, Tiyo. Siguro dala lang ng kaba. Natatakot ating baka hindi maganda ang kalabasan. Hinawakan ni Mang Lamberto ang kamay niya. Huwag kang matakot sa pagkakamali. Kahit ang pinakamagagandang disenyo, nagsisimula sa mga tahi na hindi perpekto. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw. Nagpatuloy sila sa pagtari. Si Mika ay masayang nagkukwento para mapagaan ang loob ni Amara. Alam mo, Amara, biro nito? Kapag natapos mo to at nagustuhan ng mga tao, baka ikaw na ang maging bagong sikat na mananahi at ako ang magiging manager mo. Napatawa si Amara kahit sandali at ang bigat na dala niya ay tila gumaan. Lumipas ang unang gabi. Hindi nila namalayan ang oras. 3:00 na ng madaling araw, ngunit abala pa rin silang lahat. Nakasandal si Nika, halos makatulog na, ngunit pilit na nagbabantay para kay Amara. Matulog ka na, Amara, anang kaibigan. Baka himatayin ka na niyan. Umiling si Amara, hawak-hawak ang karayom. Hindi pa pwede, kailangan kong tapusin ito. Hindi ko hahayaang matapos ang 3 araw na wala akong nagawa. Kailangan kong ipakita na kaya ko. Inagmamasdan siya ni Mang Lamberto at napangiti habang nagkakape. Ganyan din ang ina mo noon. Kapag may ginagawa siyang espesyal, hindi siya natutulog hanggang hindi natatapos. Pangalawang gabi, muling nagpuyat si Amara. Ang kanyang mga mata ay namumula na, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagtatahi. Bawat tusok ng karayom ay may kasamang damdamin. Galit, sakit, hiya, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Sa bawat oras na lumilipas, parang unti-unting nabubura ang mga salitang parang baboy na iniwan sa kanya ni Doña Carmina. Sa mga mata ni Amara, ang telang dati karaniwan lamang ay unti-unting nagiging isang obra. Pinagsama-sama niya ang makukulay na piraso at binuo ang isang disenyo na hindi basta makikita sa kahit anong tindahan. Hindi ito basta damit, ito ay pahayag ng kanyang sarili. Amara, wika ni Nika nang makitang malapit nang matapos ang kasutan. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang talalabasan. Para bang ibang tao ang gumawa nito. Ngumiti si Amara kahit pagod na pagod. Nika, ito ako. Ito ang tunay na ako. At ito ang ipapakita ko sa kanila. Hindi lang sa kanila. Dagdag ni Mang Lamberto, ipapakita mo rin sa sarili mo. Ipinagmamalaki ka ng iyong ina kung nasaan man siya ngayon. Pagsapit ng 3 umaga, halos wala ng lakas si Amara. Ngunit nang makita niya ang natapos na kasuotan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sigla. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang kanyang sariling likha. Isang damit na kakaiba, may halong tradisyonal na burda at modernong hiwa ng tela. Hindi ito marangya, ngunit ang ganda at dignidad nito ay hindi matatawaran. Habang pinagmamasdan ang sarili, nakangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang matinding kahihiyan. Hindi na ako ang babaeng tinawag nilang baboy, bulong niya sa salamin. Ako si Amara at ito ang simula ng bago kong lakad. At sa bawat tingin niya sa kanyang obra, unti-unting bumabalik ang tiwala sa kanyang sarili. Tiwalang minsang ninakaw ng panghuhusga, ngunit ngayon muling nag-aalam, handang ipaglaban ang kanyang dangal. Kinabukasan matapos ang kasuotan, nakaupo si Amara sa labas ng kanilang bahay. Hawak-hawak ang natapos niyang likha. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga tahi at bawat sinulid ay kumikislap na para bang may sariling buhay. Habang pinagmamasdan niya ito, dumating si Nika na dala ang isang pahayagan. Amara, sigaw ni Nika, halos hingal. May malaking balita. Tingnan mo to. Kinuha ni Amara ang pahayagan at binasa ang nakasulat sa unang pahina ng lokal na seksyon. Fashion Showcase sa Bayan. Bukas para sa lahat ng nais sumali. Hatid ni Alessio,
kilalang taga-disenyo mula Maynila. Napakurap si Amara, hindi makapaniwala. "Nika, fashion showcase? Libre?" Tumango si Nika. "Oo, kahit sino, basta may sariling disenyo, pwedeng lumahok." At si Alessio mismo ang hahusga. "Amara, ito na ang pagkakataon mo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. "Pero paano?" Ngunit numiti si Nika, puno ng pananabik. "Hindi mo kailangan ng pera para makapasok. Mayroon ka ng disenyo, mayroon ka ng damit. At higit sa lahat, mayroon kang tapang. Yon ang kailangan nila makita." Kinagabihan, kinausap siya ni Mang Lamberto habang sabay silang kumakain ng tinapay at kape. "Amara," sabi ng matanda, "narinig ko ang tungkol sa fashion showcase. Ito na ang pagkakataon mo para ipakita na mali ang mga nanghamak sa iyo." "Pero tiyo," sagot ni Amara, bakas ang taba sa kanyang mukha. "Paano kung pagtawanan lang ulit ako doon? Paano kung hindi nila magustuhan?" Hinawakan ni Mang Lamberto ang kamay niya. "Anak, kung palagi mong iisipin ang takot, hindi ka makakaabante. Tandaan mo, minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Kung hindi mo susubukan, palagi kang tatalunin ng pangungutya ni Doña Carmina." Sumingit si Mika na nakaupo rin sa mesa. "Amara, 3 araw na ang lumipas simula nang mangyari ang lahat. Bakit hindi natin gawing sagot ito? Ipakita mo na hindi ikaw ang babaeng tinawag nilang parang baboy. Ikaw ang babaeng kayang tumindig." Nagbuntong hininga si Amara. "Kung ganun, magpapalista ako." Napangiti si Mang Lamberto. "Yan ang pamangkin ko. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita hanggang dulo." Kinabukasan, nagtungo sila sa bayan kung saan gaganapin ang panpapatala para sa showcase. Maraming tao ang nakapila. May mga estudyante sa fashion, may mga matatandang mananahi, at may ilang taga-baryo na sumubok lang ng kanilang galing. Habang nakapila, halata ang kaba kay Amara. "Nika, baka hindi nila ako tanggapin. Baka isipin nilang hindi ako bagay ito." Ngunit mahigpit ang hawak ni Nika sa kanyang kamay. "Huwag mong hayaang bumalik ang hiya. Tandaan mo, hawak mo na ang tiket mo, ang gawa mong damit. Walang makakabawi niyan." Sa mesa ng pagpapalista, nakaupo ang mga organizer. Isa sa kanila ay si Alessio, isang tanyag na taga-disenyo mula Maynila. Matangkad dito, nakaayos ang buhok at suot ang makintab na coat. Kita agad ang profesionalismo sa kanyang tindig. Nang siya na ang lumapit, tumingin si Alessio diretso sa kanya. "Pangalan?" Amara Villoria po." Halos pabulong na sagot niya. "May dala ka bang disenyo?" tanong ni Alessio. Agad niyang inilabas ang kasuotan ginawa nila ni Mang Lamberto. Tahimik ang mesa nang makita ng organizer ang damit. Hindi marangya, ngunit kakaiba ang estilo. Pinagsama ang tradisyonal na burda sa modernong hiwa ng tela. Isang bagay na hindi karaniwang nakikita. Tumingin si Alessia kay Amara. "Kakaiba. Hindi bago ang mga materyales, pero ramdam ko ang damdamin sa pagkakagawa. Isa ka na sa kalahok. Bukas, maghanda ka." Nanlaki ang mga mata ni Amara at muntik ng maluha. "Talaga po? Salamat po." Ngumiti si Alessio. "Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang sarili mo sa tapang na nagdala sa'yo dito." Kinagabihan, halos hindi mapakali si Amara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaba at pananabik. Nasa gilid siya ng kama, hawak-hawak ang damit na ginawa nila. Pumasok si Mang Lamberto at nakitang nakaupo pa siya. "Amara, matulog ka na. Bukas na ang araw, kailangan mong may lakas." "Hindi po ako makatulog, tiyo. Iniisip ko kung paano ako tatayo doon. Iniisip ko kung makakaya pong magpakita sa harap ng napakaraming tao." Umupo si Mang Lamberto sa tabi niya. "Amara, 3 araw lang ang lumipas mula nang hinamak kanila. Pero sa 3 araw na yon, nakagawa ka ng isang bagay na kayang tumindig laban sa lahat ng panghuhusga. Kung nagawa mo yon, magagawa mo ring harapin sila." Napaluha si Amara, ngunit ito'y luha ng pasasalamat. "Salamat, tiyo.
Salamat sa lahat. At dumating na ang araw ng showcase. Eksaktong 3 araw matapos siyang pagtawanan sa mall, muling haharap si Amara sa mga tao. Hindi bilang isang babae na tinawag na parang baboy, kundi bilang isang dalagang handang ipakita ang kanyang dignidad. Sa paligid ng entablado, maraming tao ang nagtipon. May mga kamera, mga tagahanga ng fashion at mga kritiko. Nasa gitna si Alessio, nakaupo bilang pangunaring hurado. Hawak ni Amara ang kanyang kasuotan. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Nilapitan siya ni Nika bago siya umakyat. Amara, sabi ni Nika, nakangiti. 3 araw lang ang lumipas, pero ang pagbabago mo ay parang taon na ang inabot. Huminga ka lang at alalahanin, hindi ka nag-iisa. Narito kami ni Tio. Tumango si Amara, marahang ngumiti at huminga ng malalim. Ito na yon. Hindi na ako babalik sa dati. At habang sumisilip siya sa entablado, ramdam niyang ito ang magiging sandaling magpapabago sa kanyang buhay. Sandaling magpapatunay na ang babaeng hinamak noon ay hindi kailanman mananatiling alipin ng hiya. Siya'y babangon at lahat ay makakakita. Puno ng kaba ang dibdib ni Amara habang hawak niya ang laylayan ng kanyang damit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti o magtago. Ngunit malinaw sa kanyang puso na wala ng atrasan. Suot niya ang bestidang sariling disenyo. Pinaghalo ang tradisyonal na burda mula sa tela ng kanyang ina at modernong hiwa na itinuro sa kanya ni Mang Lamberto. Habang dahan-dahan siyang lumalakad papasok sa venue, nararamdaman niya ang mga matang natatingin sa kanya. Sa bawat hakbang, kumikislap ang mga burdang sinulid na tila sumasayaw sa ilalim ng ilaw. Ang kulay ng tela, bagaman galing sa lumang baul, ay nagmistulang bago at marangya dahil sa paraan ng pagkakatahi at pagkakaayos. Parang bumubulong ang kanyang ina mula sa langit. Ipakita mo anak, ipakita mo kung sino pa. Amara, bulong ni Nika sa gilid ng entablado. Ang ganda mo, para kang ibang tao. Napangiti si Amara kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ako ibang tao, Nika. Ako pa rin ito. Pero ngayon, alam ko na ang halaga ko. Pag-upo ng mga manunood, dumating ang isang grupo ng mga kilalang personalidad sa bayan. Isa sa mga umupo sa unahan ay si Doña Carmina, kasama ang anak na si Gilbert. Pareho silang mayabang ang tindig, nakataas ang baba na para bang sila lang ang karapat-dapat na pakinggan at tingnan. Aba, tingnan mo Gilbert, sabi ni Doña Carmina habang kinukuha ang abaniko. Nandito rin pala yung babaeng tinawag kong baboy noong nakaraang araw. Ha! Talagang may lakas ng loob pang sumali rito. Tumawa si Gilbert ng palihim. Nanay, baka naman maawa na naman tayo mamaya kapag pumalpak siya. Ngunit nang tumama ang kanilang paningin kay Amara na nakatayo sa gitna ng stage area, biglang natigilan si Gilbert. Sandali, siya ba talaga yon? Nagtaas ng kilay si Doña Carmina. Ano ka ba? Siyempre siya yon. Pero bakit parang iba? Hindi sila makapaniwala. Ang babaeng tinawag nilang kahiyahiya ay ngayon nakatayo sa entablado, suot ang isang bestida na halos lahat ng tao ay napapatingin. Unti-unti nagbulungan ang mga manunood. Ang ganda ng disenyo, parang may kasaysayan at bago sa parehong oras. Parang hindi gawa ng baguhan. Sino kaya siya? Amara Villoria daw ang pangalan. Hindi ko siya kilala, pero ang galing. Naririnig lahat ni Amara ang bulungan at palakpak. Unti-unti niyang nararamdaman ang pag-angat ng kanyang kumpiyansa. Ang kaba na kanina parang alon sa dibdib niya ay napapalitan ng init ng pag-asa. Lumapit ang host ng programa at numiti sa kanya. Ano ang inspirasyon ng iyong disenyo, Amara? Huminga siya ng malalim at nagsalita, kahit nanginginig ang tinig. Ang inspirasyon ko po ay ang aking ina na mananahi. Tinuruan niya akong maniwala na kahit lumang tela,
kapag binigyan ng puso at tiyaga, nagiging maganda at makabuluhan. Gaya ng tao, hindi nasusukat sa panlabas na anyo ang tunay na halaga. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilan pang napatayo sa tuwa. Halos maramdaman ni Amara ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit hindi iyon dahil sa hiya, kundi dahil sa galak. Samantala, si Doña Carmina ay unti-unti nang kinakabahan. Pinapaypayan niya ang sarili gamit ang abaniko, ngunit halatang nagigipit ang loob niya. "Nanay," bulong ni Gilbert, lahat ng tao humahanga sa kanya. "Hindi pwede," mariing sagot ng matanda. "Siya ang pinagtawanan natin. Hindi siya pwedeng magtagumpay sa harap natin." Ngunit kahit anong pigil nila, hindi nila mapigilan ang reaksyon ng mga tao. Ang kanilang mga kapitbahay, mga tagabayan at pati ang mga hurado ay halatang humanga kay Amara. Mapit si Alessio, ang kilalang taga-disenyo mula Maynila, at tumingin ng direkta kay Amara. "Miss Villoria, ang ganda ng ginawa mo. Hindi marangya ang materyales, ngunit ang kombinasyon ng tradisyonal at makabago ay napaka-espesyal. Ramdam ko ang emosyon sa bawat tahi. Hindi lahat ng kalahok ay may ganito." Napaluha si Amara at nagpasalamat. "Salamat po. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang tiwala ng aking pamilya at kaibigan." Lalong nag-ingay ang mga tao sa palakpakan. Habang nakaupo, halos hindi na mapakali si Doña Carmina. Ang dating kumpiyansang bakas sa kanyang mukha ay napalitan ng pamumula at hiya. Napansin iyon ng mga taong malapit sa kanya at nagsimula silang magbulungan. Hindi ba yung babaeng nang hamak kay Amara sa mall? Ngayon, siya naman ang napapahiya. Tingnan mo, hindi makatingin ng diretsyo. Karma, mabilis. Naririnig ni Doña Carmina ang mga bulungan at lalo siyang pinawisan. Pinilit niyang ngumiti at magpanggap na natuwa, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Samantala, sa entablado, nakatayo si Amara, hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para ipakita na ang dignidad ng isang tao ay hindi kailanmang masisira ng panghuhusga. Ang babaeng tinawag na parang baboy ay ngayoy hinahangaan, at ang mga salita ng nakaraan ay napalitan ng palakpakan at respeto. Bumulong si Nika sa gilid habang pinagmamasdan ang kaibigan. "Kita mo, Amara, hindi lang ito tagumpay sa entablado. Ito ang tagumpay mo laban sa lahat ng nanghabak sa'yo." Ngumiti si Amara at tumingin sa madla. Ito pa lang ang simula, sabi niya sa kanyang sarili. At habang nagtatagal ang programa, lalo pang dumami ang pumupuri sa kanya. Samantala, si Doña Carmina, na dating mapanlait, ay unti-unting nilalamon ng sariling hiya. Sa unang pagkakataon, siya ang napapansin, hindi para purihin, kundi para husgahan sa kanyang pang-iinsulto. Ang mundo ay parang umikot, at si Amara, sa kanyang katatagan, ang siyang naging sentro ng liwanag. Humupa ang ingay ng bulungan at palakpakan nang marinig ng lahat ang tawag mula sa host. Ngayon, narito ang isa sa ating mga kalahok. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Amara Villoria. Nanlamig ang mga kamay ni Amara, ngunit pinilit niyang tumindig ng tuwid. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang haplos ni Nika sa kanyang braso bago siya tuluyang lumakad papunta sa entablado. "Amara, kayang-kaya mo yan," bulong ni Nika, sabay ngiti. Huminga ng malalim si Amara at umakyat sa entablado. Nasa gitna siya ngayon, nakatayo sa ilalim ng malalakas na ilaw habang daan-daang mga mata ang nakatutok sa kanya. Nakita niya sa gilid ng audience ang pamilyar na mukha ni Doña Carmina, nanlilisik ang mga mata at naninigas ang katawan. Bahagyang nangingiti si Gilbert, ngunit bakas na rin ang mulat sa kanyang mukha. Isinuot ni Amara ang kanyang likha,
isang bestidang puting may burdang tradisyonal na bulaklak sa laylayan, pinagsama sa makabagong hiwa na nagbibigay hugis at ganda sa kanyang katawan. Hindi ito marangya, ngunit kakaiba at may kurot sa puso. Nilapitan siya ng host at inabot ang mikropono. Amara, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang inspirasyon ng iyong disenyo? Huminga siyang muli. At kahit nanginginig ang tinig, nagsalita siya ng buong puso. Ang inspirasyon ko po ay ang mga simpleng tao sa aming baryo. Ang mga magulang na nagtatrabaho araw at gabi para mabuhay ang pamilya. Ang mga kabataan na nangangarap kahit wala silang sapat na pera. At ang mga matatanda na patuloy na nagsisilbing haligi ng aming komunidad. Ang tela po ay luma, galing sa baul ng aking ina. Pero tulad ng mga tao sa baryo, kahit luma, may kwento, may halina, at may lakas na bumangon muli. Tahimik ang paligid matapos niyang magsalita, ngunit ilang segundo lang ay sumabog ang palakpakan. Maraming napatayo, at ang ilan ay nagpunas pa ng luha. Ang kanyang tinig, bagamat hindi malakas, ay pumagos sa puso ng lahat ng naroon. Naroon si Mang Lamberto sa gilid ng audience, hindi maitago ang pagluha. Yan ang pamangkin ko, anak ng kapatid ko, ganyan ka rin noon. Bulong niya na tila kinakausap ang alaala ng kanyang yumaong kapatid. Ang ganda ng mensahe niya. Bulong ng isa sa mga hurado, hindi lang ito basta damit, may kwento, may damdamin, sagot ng isa. Samantala, si Doña Carmina ay napayuko, pilit na pinapaypayan ang sarili upang itago ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi na niya matiis ang mga buluman ng mga taong nasa tabi niya. Hindi ba't siya ang pinahiya ni Doña Carmina noong isang araw? Ngayon, tingnan mo, siya. Lumapit si Alessio, ang kilalang taga-disenyo, at inabot ang mikropono mula sa host. Tinitigan niya si Amara mula ulo hanggang paa, hindi para insultuhin, kundi para suriin ng mabuti ang kanyang gawa. Miss Villoria, sabi niya, hindi ko inaasahan na makakita ko ng ganitong klasing disenyo dito. Ang tela ay luma, ngunit nagawa mong gawing bago at kakaiba. Pinagsama mo ang tradisyon at makabagong estilo at higit sa lahat, ramdam ko ang damdamin sa bawat tahi. Iba ka sa iba. Ang gawa mo ay may mataas na potensyal. At kung ipagpapatuloy mo ito, maaari kang maging isang kilalang pangalan sa industriya. Nagpalakpakan muli ang mga tao, mas malakas kaysa kanina. Ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga. May ilang pang sumigaw ng bravo at Amara. Hindi napigilan ni Amara ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi na ito luha ng kahihiyan, kundi luha ng tagumpay at pagpapakumbaba. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpasalamat. Maraming salamat po. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang tiwala ng aking pamilya at mga kaibigan. Yumapit si Nika sa gilid ng entablado at tinawag siya. Amara, kita mo? Ikaw ang sentro ng lahat na yon. Mumiti si Amara habang pinapahid ang kanyang luha. Nika, parang panaginip ito. 3 araw lang ang nakalipas. Halos hindi ko na kayang tumingin sa tao. Pero ngayon, ikaw na ang hinahangaan nila. Sagot ni Nika, halos maiyak din sa tuwa. Samantala, sa kabila ng lahat ng palakpakan, si Doña Carmina ay halos hindi makatingin. Ang matanda, nasanay na siya ang iniidolo at pinapakinggan, ngayon ay nababalot ng hiya. Nilapitan siya ng isang dinang na kakilala niya. Carmina, siya ba ang tinawag mong parang baboy noon? Tanong nito, puno ng pagkutya. Hindi agad nakasagot si Doña Carmina. Pinilit niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang labi niya. Si Gilbert naman ay tahimik, nakatitig kay Amara. Ang ngiting mapanlait niya noong isang araw ay napalitan ng titib na puno ng paghanga. Nanay, hindi ko alam kung paano siya nagawa to, pero magaling siya.
Tumahimik ka, Gilbert, singhal ni Doña Carmina. Ngunit alam niyang hindi na niya mababago ang tingin ng mga tao. Sa sandaling iyon, si Amara ang naging sentro ng lahat ng atensyon. Ang mga mata ng madla ay nakatutok lamang sa kanya. Ang babaeng hinamak at pinagtawanan ay ngayon isang inspirasyon, nakatayo ng matapang sa entablado. Habang pinapalakpakan siya, naramdaman ni Amara na hindi lang niya ipinaglaban ang sarili niya. Ipinaglaban din niya ang dignidad ng lahat ng taong minsang hinamak dahil sa kanilang anyo o kakulangan. At iyon ang tunay na tagumpay na hindi matutungbasan ng anumang insulto. 3 araw lang ang nakalipas mula nang pinahiya siya, ngunit ang pagbabago ay parang taon ang lumipas. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, kabanata ng pagbangon, tapang at pag-asa. Halos hindi makapaniwala si Doña Carmina sa nakikita niyang tagpo. Ang babaeng tinawag niyang parang baboy, ilang araw lang ang nakalipas ay ngayon naatayo sa entablado. Pinapalakpakan, pinupuri at hinahangaan ng lahat. Ang mga salitang kanyang binitiwan noon ay tila ba bumabalik sa kanya ngayon, nagsisilbing sampal sa kanyang muka. Habang malakas ang hiyawan at palakpakan, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pinaypayan niya ang sarili gamit ang abaniko, pero hindi nito natatabunan ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi siya sanay na mapahiya sa harap ng publiko, lalong-lalo na sa mismong bayan kung saan iniidolo siya ng marami dahil sa kanyang kayamanan. Nanay, bulong ni Gilbert na katabi niya, lahat ng tao nakatingin kay Amara. Hindi ko akalain, pero ang ganda ng gawa niya at higit doon ang tapang niya. Nakatayo siya dyan, parang wala siyang pinanghawakang hiya. Lumingon si Doña Carmina sa anak, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ka dapat madala ng emosyon, Gilbert. Sandali lang yan. Hindi magtatagal, makakalimutan din ng mga tao. Ngunit hindi niya maitatanggi na ramdam niya ang matinding kaba. Nakikita niya kung paanong ang mga tao sa paligid nila ay palihim na sumusulyap sa kanya. May mga nagbubulungan, may ilan pang nakangisi. Naririnig niya ang mga malalabong bulong. Hindi ba't siya ang matandang ng insulto kay Amara? Tingnan mo siya ngayon, para siyang natameme. Kung ako sa kanya, magtatago na lang ako. Lalong uminit ang pakiramdam ni Doña Carmina. At kahit anong pilit ng kanyang ngiti, halata ang pamimilit nito. Samantala, sa entablado, nakatayo si Amara na tila isang reyna. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at dignidad. Ang mga tao ay nakangiti. Ang ilan ay nagniningning ang mga mata, parang nakakita sila ng bagong pag-asa. Salamat po, wika ni Amara, matapos muling bigyan ng pagkakataon na magsalita. Hindi ko po inasahan ang ganitong pagtanggap. Pero natutunan ko po na hindi sukatan ng tao ang kanyang panlabas na anyo o ang kayamanang hawak niya. Ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat sa kanyang tapang, sa kanyang tiyaga at sa kanyang puso. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Ang palakpak na iyon ay hindi lamang para sa kanyang likha, kundi para sa kanyang pagkatao. Biglang napansin ni Amara ang paglapit ni Doña Carmina sa gilid ng entablado. Ang dating matatag na lakad ng matanda ay halatang nanginginig gayon. Pilit siyang ngumiti, hawak pa rin ang kanyang mamahaling abaniko. Amara, sabi nito, nilalapit ang boses na parang pilit pinapakalma. Napakaganda ng gawa mo. Alam mo, nung una kitang makita, alam ko na may kakaiba ka. Tumingin si Amara nang diretso sa kanya. Hindi siya nagalit, hindi rin siya umiti. Tahimik lang siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lakas na hindi maitatanggi. Salamat po, Donya. Sagot niya, mahinahon ngunit matatag.
Hindi alam ni Doña Carmina kung paano siya gagalaw. Pinilit niyang tawanan ang sitwasyon kahit naramdam niya ang init sa paligid. Alam mo, minsan kailangan lang talagang mahusgahan ang tao bago nating makita ang kanilang tunay. Bulong ni Gilbert habang pinagmamasdan ng dalaga. Huwag ka nang magsalita. Lalong lumalala ang sitwasyon kapag pinipilit mo. Alam kong naririnig mo ang mga tao. Hindi ikaw ang bida ngayon. Siya. Hindi makasagot si Doña Carmina. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya na hindi niya kayang tabunan ng kayamanan o impluensya. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Amara, lumapit si Alessio sa kanya. Amara, nais kong ulitin ang sinabi ko kanina. Ang gawa mo ay may kakaibang potensyal. Kung papayag ka, nais kong imbitahan ka sa Maynila upang mas lalong mahasa ang iyong talento. Maaari kang maging isa sa mga bagong mukha ng disenyo sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi makapaniwala sa narinig. Talaga po? Mumiti si Alessio at tumamo. Oo, hindi ko sinasabi ito ng basta-basta. May mga kasuotan na maganda lang tingnan, ngunit walang puso. Ang gawa mo ay kabaligtaran. Ang puso ang mismong nagbigay ng Nag-iyakan sa tuwa si Mika at Mang Lamberto na nasa gilid ng entablado. Amara! Sigaw ni Nika. Sabi ko na kaya mo talaga. Nagpalakpakan muli ang mga tao, mas malakas pa kaysa kanina. At habang nangyayari iyon, si Doña Carmina ay tila napipi. Ang kanyang mukha ay pamumula at pamumutla, halatang hindi alam kung saan siya titingin. Si Gilbert, na noon ay nakatawa sa panghahamak sa mall, ay iba na ang titig ngayon kay Amara. May halong paghanga at respeto. Nilapitan niya ang kanyang hina at bumulong. Nanay, hindi na siya ang babaeng tinawag mong baboy. Tingnan mo siya, siya ngayon ang reyna ng entablado. Walang nagawa si Doña Carmina kundi ang yumuko dahil alam niyang totoo ang sinabi ng anak niya. At sa gabing iyon, sa mismong lugar kung saan hinuhusgahan ang kagandahan at sining, bumangon si Amara bilang simbolo ng dignidad at lakas. Isang reyna, hindi dahil sa kayamanan o impluensya, kundi dahil pinili niyang ipaglaban ang kanyang pagkatao. Matapos ang malakas na palakpakan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao para bigyang daan ang susunod na kalahok. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis si Amara mula sa entablado, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumapit. Si Doña Carmina, hawak pa rin ang kanyang abaniko, sibalit hindi na ito kumikilos na parang mayabang na reyna. Sa halip, nanginginig ang mga kamay at halos mabasad ang tinig. Amara, bulong ng matanda, halos hindi marinig ng karamihan. Ngunit lumapit pa siya hanggang sa lahat ng mata ay nakatutok na muli sa kanilang dalawa. Amara, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Masyado lang akong mapanghusga. Hindi ko dapat sinabi yun sa harap ng maraming tao. Pasensya ka na. Tahimik ang paligid. Walang gustong sumabat dahil lahat ay naghihintay ng magiging sagot ni Amara. Si Gilbert, nakatayo sa likuran ng kanyang ina, ay hindi mapakali. Nanay, mahinang bulong niya, huwag mo nang ipilit kung hindi mo kaya. Hindi lahat ng sugat ay madaling gumaling. Ngunit matatag si Amara. Tumingin siya ng diretsyo kay Doña Carmina. Hindi mayabang kundi puno ng dignidad. Doña, wika niya, salamat sa paglapit. Pero sana maintindihan ninyo, ang pagpapatawad ay hindi lang salita. Hindi ito basta-bastang babanggipin at maglalaho na ang lahat. Ang tunay na pagpapatawad ay makikita sa pagbabago ng asal. Nag-amat ng mukha si Doña Carmina, bakas ang pamumula. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang mga tao naman sa paligid ay halos mapalakpak muli dahil ramdam nila ang bigat ng mensahe ni Amara. Hindi po ako galit.
Pagpapatuloy ni Amara. Pero sana, mula ngayon, hindi na nating huhusgahan ang tao dahil lang sa kanyang suot o sa kanyang anyo. Dahil ang dangal ay hindi nasusukat sa tela ng damit, kundi sa pusong dalisay at marangal. Nag-alinaw-ngaw ang mas malakas na palakpakan. May ilan pang sigaw ng tama at bravo Amara. Ang ilang kababaihan sa audience ay nagpunas ng luha, habang ang mga kalalakihan ay tumanguna para bang tinamaan din sila ng aral. Si Mang Lamberto, nakatingin mula sa gilid, ay napangiti ng malawak. Anak, ginawa mo na ang hindi ko kayang gawin noong kabataan ko. Bulong niya sa sarili. Ipinakita mo sa kanila na ang tunay na lakas ay hindi sa panlabas kundi sa loob. Si Nika naman ay halos mangiyak-niyak sa tuwa. Grabe ka Amara, hindi lang ikaw ang nagtagumpay, tayong lahat, buong baryo natin, nadala ng tapang mo. Kinabukasan, ang buong bayan ay pinag-uusapan ang nangyari. Sa palengke, mga tinderang nagbebenta ng isda at gulay ay nagkukwentuhan. Si Amara? Abay hindi ko akalain. Ang ganda ng gawa niya. At ang tapang ding sagot niya kay Doña Carmina. Hindi siya nagtanim ng galit, pero tinuruan niya ng aral. Sa paaralan, ang mga guro at estudyante ay nagkukwento rin. Dapat gawing halimbawa si Amara. Tingnan ninyo, hindi siya bumawi ng insulto. Ang ganti niya, dignidad at tapang. Oo nga po, ma'am. Ang ganda ang sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Maging sa mga kapitbahay, si Amara ang paksa ng usapan. At ang dating tinutukso at hinahamak ay ngayon nirerespeto at minamahal ng lahat. Samantala, sa bahay ni na Doña Carmina, nanahimik ang mag-ina. Hindi mapakali ang matanda, habang si Gilbert ay nakaupo lamang sa sala, nakatingin sa labas. Anak, wika ni Doña Carmina, nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano pa ako haharap sa mga tao. Ang dami kong sinabi, ang dami kong ipinahiya, pero ngayon, ako naman ang pinagtatawanan. Tumingin si Gilbert sa kanyang ina at marahang ngumiti. Nanay, hindi pa huli ang lahat. Nakita mo si Amara? Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Binigyan kanya ng pagkakataon. Ang kailangan mo lang gawin ay magbago. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Napaluha si Doña Carmina. Sana nga mabigyan pa ako ng pagkakataon. Habang lumilipas ang mga araw, si Amara ay lalong minahal ng kanyang komunidad. Hindi lang dahil sa kanyang talento bilang mananahi, kundi dahil sa kanyang puso at asal. Sa bawat kasuotang ginagawa niya, hindi lang disenyo ang nakikita, kundi mensahe na bawat tao gaano man kasimple ay may halaga. Isang hapon, lumapit ang isang ginang mula sa kabilang baryo. Amara, pwede mo ba akong turuan manahi? Gusto kong matutunan kung paano mo napagaganda ang simpleng tela. Bumiti si Amara at tumango. Siyempre po, walang sino man ang walang kakayahan basta may tiyaga at puso. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi lang siya basta lumaban para sa sarili niya, kundi naging ilaw din siya sa iba. Ang babaeng hinamak na parang walang halaga ay ngayon simbolo ng dignidad, tapang at pag-asa. At sa bawat pagngiti ng mga taong nakakasalubong niya, ramdam niya ang respeto at pagmamahal ng komunidad na minsan ay naging saksi sa kanyang kahihiyan. Ngunit ngayon ay humahanga sa kanyang tagumpay. Si Amara ay hindi na kailanman muling magiging ang babaeng tinawag na parang baboy. Siya na ngayon ang babaeng ipinagmamalaki ng lahat, isang tunay na reyna, hindi ng kayamanan, kundi ng puso. Lumipas ang ilang linggo matapos ang fashion showcase at nananatiling laman ng usapan sa buong bayan si Amara. Ang dating simpleng dalaga na hinamak at pinahiya ay ngayon kinikilala bilang bagong taga-disenyo na nagmula sa payak na pamumuhay. Ang kanyang pangalan ay umabot hindi lamang sa kanilang bayan kundi maging sa karatig na lugar. Maraming tao ang dumadayo upang makita ang kanyang gawa at maranasan ang kakaibang disenyo na hindi lang nagtatampok ng ganda,
kundi pati dignidad ng mga simpleng tao. Isang umaga, habang abala si Amara sa pagtatahi, dumating si Nika na may dalang tinapay at kape. Amara, hindi ko alam kung saan ka padadalhin ng swerte mo. Tingnan mo, halos lahat ng tao rito gusto ngang magpagawa ng damit sa'yo. Pati si Kapitana, nagpa-reserve na ng kasuotan para sa kasal ng anak niya. Napangiti si Amara habang patuloy sa kanyang ginagawa. Hindi ito swerte lang, Nika. Ito'y bunga ng tiwala na ibinalik ninyo sa akin, ni Tio at ikaw. Kung wala kayo, baka hanggang ngayon nagtatago pa rin ako sa hiya. Pumasok si Mang Lamberto na may dalang lumang kahon ng sinulit. Amara, ito pa ang mga gamit ng iyong ina. Sayang kung itatabi lang. Maaari pa itong makagawa ng panibagong obra. Tinanggap iyon ni Amara at napatingin sa makina nilang pinagkakaguluhan gayon. Iyo, Nika, gusto kong itayo ang isang maliit na paggawaan dito. Hindi para yumaman kundi para matulungan ang mga tao. Gusto kong bigyan ng trabaho ang mga kababaihan at kabataan na may talento pero walang pagkakataon. Napalundag sa tuwa si Nika. Amara, kung ganon, ako na ang unang magiging empleyado mo. Kahit tagahiwalang ng tela o tagaabot ng karayom, basta makasama kita. Tumawa si Amara. Hindi ka lang tagahiwa, Mika. Ikaw ang magiging kanang kamay ko. Tio, kayo ang magiging gabay namin. Ang lahat ng ito, sisikapin kong maging parang alon, umaabot kahit saan at sumasabay sa agos ng buhay. Nabuo nga ang isang maliit na pagawaan. Doon nagtutulungan silang tatlo. Si Amara ang gumagawa ng disenyo. Si Nika ang tumutulong sa pag-aasikaso ng mga customer. At si Mang Lamberto naman ang nagtuturo sa mga kabataan ng tamang pagtatahi. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, si Doña Carmina ay nanatiling tahimik sa kanyang malaking bahay. Bagamat hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang mayabang na asal, unti-unti na siyang natutong magpakumbaba. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Amara, bumabalik ang sakit ng kahihiyan. Hindi man niya lubusang masabi sa lahat, ngunit sa sarili niya, alam niyang siya ang nagbigay ng sugat kay Amara at siya rin ang nagpatibay sa dalaga para maging kung ano siya ngayon. Isang hapon, dumalaw si Gilbert kay Amara sa kanyang pagawaan. Amara, wika niya, nais ko lang humingi ng tawad kahit hindi ko man diretsyong sinabi noon, natawarin ako sa pang-iinsulto ng nanay ko. Pero ngayon, iba na ang tingin ko. Ipinakita mo sa amin na mali kami. Hanga ako sa iyo. Nagulat si Amara, ngunit marahang ngumiti. Salamat, Gilbert. Hindi ako nagtatanim niyang galit. Ang mahalaga, natututo tayong lahat. Ang mga pagkakamali ay hindi na dapat inuulit kundi ginagawang aral. Tumango si Gilbert at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng respeto na hindi niya kailanmang inialay noon. Habang patuloy na lumalago ang maliit na pagawaan, naging simbolo si Amara ng pagbabago sa kanilang bayan. Ang kanyang mga disenyo ay hindi lamang kasuotan, kundi kwento ng bawat taong may simpleng pamumuhay. Hindi kailanmang naging sukatan ang presyo ng tela o karangyaan ng disenyo, kundi ang dignidad at ganda ng bawat taong magsusuot nito. Minsan, dumating ang isang ginang na suot ang damit na gawa ni Amara. Pinuri ito ng maraming tao. Ang ginang ay nagsabi, "Hindi ito mamahalin, pero suot ko ito ng buong dangal dahil gawa ito ng taong may puso." Lalo pang dumami ang nagpunta sa pagawaan ni Amara. At sa bawat isa, ipinaalala niya ang mensaheng bumalot sa kanyang buhay. Hindi ang panlabas na anyo ang batayan ng halaga ng tao, kundi ang tapang at dignidad na kanyang taglay. Isang gabi, habang nakaupo si Amara sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakapingin siya sa makinang gamit ng kanyang ina noon. Lumapit si Nika at umupo sa tabi niya. "Amara," sabi ni Nika,
Naalala mo pa ba ang araw na umuwi ka galing mall? Umiiyak ka? Napangiti si Amara bagaman may luha sa gilid ng mata. Oo, Nika, hindi ko makakalimutan. Pero ngayon, naiisip ko, kung hindi nangyari yon, baka hindi ako nagkaroon ng tapang na ipakita ang sarili ko. Baka hanggang ngayon, pinatago ko pa rin ang tunay kong halaga. Hindi ka na kailanmang magtatago, sagot ni Nika. Dahil kahit saan ka dalhin, dala mo na ang aral na itinuro mo sa lahat. At doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Ngunit nagsimula ang mas malawak na kwento ni Amara. Isang kwento na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakasaksi at nakarinig. At ang aral na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa tapang at dignidad